natin. Uunahin natin yan, mga bossing, yung pambababoy nila sa hustisya sa Pilipinas. You have to understand, mga bossing, for the first 3 years, ang mga nagawa nito sa bayang Pilipinas, itong kupal na pamilya na ito, puros kabwisitan lang. O, sabi ko nga sa inyo, kita nyo, nanalo na si Aimee na nahimik na. O, hindi ba? Yung mga Marcos na yan, walang mga silbi talaga yan. Yan yung mga tao na kahit mawala, ikasisiya mo pa. Sabi ko nga sa iyo, nung nanaginip ako kanina eh. Nung nagising ako, kasese ako eh. Pagka tingin ko, ay, panaginip lang pala. Oo, nalungkot ako. Pero okay lang, sabi ko. Oo, okay lang. The day of reckoning will come soon. Sa mga taong mga walang ginawang mabuti para sa mga kapwa nila. Oo, karma is just around the corner. Ika nga. Digital na yan. So, una natin yung kawalan ng hustisya. O, kita ninyo, anong nangyari netong nakaraan? Etong malicious mischief na ikinaso kay Abalos at saka kay Marbil. Natuwan-tuwa si Marbil, ha? Oo, itong ikinaso sa kanila, mga bossing, inano nila yan, na-dismiss. Alam nyo kung saan na-dismiss? Na-dismiss yan dyan sa Department of Justice. Tuwan-tuwa ang putang Abalos at saka itong si Marbil dahil daw siya daw ay makapag-retire ng walang kaso. Okay lang, pag-retire mo, dun lahat ng kasong mo lalabas. At by then, wala ka ng kapangyarihan, wala ka na sa power. Ayan na, oo, mararamdaman mo na unti-unti yung kamay ng batas na binaboy ninyo ay unti-unti will come after you. O, ikaw din, Abalos. Mababa lang naman kasi yung kaso ng malicious mischief. Pero nakakatawa kasi yung si Boying Rimulya, syempre, ang prosecutor, ang DOJ, si Boying Rimulya, syempre, kaibigan niya yan. Kasapakat niya yan dyan sa yung mga nangyari dyan sa KOJ Siege, hindi ba? 16-day yun. O, nakita nyo naman na ang ginawa noong pumasok sila dyan ng 16 days. O, sabi ko nga sa inyo, unlawful yung ginawa nila dyan. Unlawful occupation yung ginawa nila dyan. Talagang lahat ng mga pinagagawa nila dyan is terroristic. Terroristic act talaga yan dahil na-terrorize yung buong compound at yung buong Davao dahil sa ginawa nila. So, masasabi ko talaga terrorist attack yan eh. Yaang ginawa nila dyan eh. Dahil wala naman silang mabuting ginawa dyan. So, with all the physical evidence and with all the video evidence that we have and that we got during those times, maniniwala ba ang taong bayan na wala silang nilabag na batas doon sa 16-day siege? So, dyan pa lang, binaboy na nila ang batas sa Pilipinas. Oo, binaboy nila ang batas sa Pilipinas. Pangalawa ha, na pambababoy nila sa batas ng Pilipinas ha. Yung syempre, yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, na meron na siyang na-dismiss na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy 4 years ago. Oo, na-dismiss na yan, tapos binuhay pa nila. Ang masaklap, dinagdagan pa nila. Dinagdagan pa nila ng human trafficking para para hindi makapag-bail si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi makapag-bail kasi nga ang plano talaga nila is to ruin the Dutertes because alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy ang spiritual guide at ang nagfa-finance daw. According to them, nagfa-finance daw sa mga Duterte. Kaya ayan, tinrabaho nila. Saan ka naman makakita ng isang rape case? Rape case daw ha. Saan ka makakita ng isang rape case na kahit isang ebidensya wala? Kahit isang ebidensya wala talaga as in wala. Walang medical legal, walang blatter, meron lang statement. Pero walang physical evidence that can prove that yung kanyang mga sinasabi may katotohanan. As in zero, mga bossing. As in wala.
Suntok sa buwan. Actually, this was even dismissed before diyan sa Davao City. Ang nag-dismiss nitong kaso na to, alam niyo kung sino? Ang nag-dismiss ng kaso na to ay mortal na kalaban, kaaway ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy ay iisa lang yan. Iisang lahi lang yan. So, kung ang galit mo kay Pangulong Duterte, siya rin galit mo kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero when this was reviewed by the City Prosecutor of Davao, which is an nemesis or arch enemy of Pangulong Duterte, even that person dismissed this case kasi daw wala talagang kakwenta-kwenta, walang ebidensya, walang probable cause. So this was dismissed before. Na ang ginawa nila, biglang binuhay nila. Alam nyo ba na noong nahuli yung anak niya ni Secretary Boying? Ito, huwag kayong maniwala sa akin kasi hindi naman ako nagsasabi ng totoo. Gawa-gawa ko lang tong kwento na to Pero alam nyo ba nung nahuli yung anak ni Boying Rimulya sa droga diyan sa kanilang tahanan? Lahat ng mga media outlet talagang binabanatan yan, Talagang nagre-request kay Boying Rimulya na mag-resign siya. Kasi nga naman, conflict of interest, ikaw ang prosecutor, tapos yung anak mo dadalhin sa prosecutor. So, sino ba namang gago ang ako prosecutor ako, tapos amo ko yung tatay nitong sisintensyahan ko? Sasabihan ko na may probable cause, diretso kaso, may mga ganon, di ba? So, ang ginawa na lang, parang ni-request natin, ni-request ng taong bayan na si Boying Rimulya will step down para umandar ng maayos, hindi maimpluwensyahan yung batas. Tingnan nyo nangyari. Ang ginawa ng abogado nung anak niya, hindi na nag-file ng yung counter affidavit. So may kinakaso ang pulis, hindi na siya nag-counter affidavit, diretso na kagad sa kaso. Diretso na kagad sa korte. Ano nangyari dun sa kaso ng anak niya? Hindi ba dismiss na? Di ba? Magugulat ka pa ba yung kaso nga nung anak niya may physical na ebidensyang nahuli, na-dismiss pa. Ito pa kayang kay Abalos tsaka kay Marbil, nakasapakat niya. Bakit ko masasabing kasapakat niya? Nung nandiyan tayo sa KOJC, 16 days mga bossing, nandiyan tayo. Actually, hindi lang 16 days, ang buong buwan. 2 weeks before pang pumasok itong mga hinayupak na mga ito, nandiyan na tayo, nagbabantay na tayo. Kasi ilang beses nilang inuurot-urot yung parang gustong pumasok, aatras, ilang beses silang ganun So nandiyan tayo, noong pinasok na yan, kinaumagahan, nag-issue ang judge. Actually, hindi, kinalunisan, nag-issue ang judge ng Davao ng temporary restraining order. Pinalalabas silang lahat, pinaalis sila doon kasi nga unlawful yung kanilang occupation. Kasi ang dami mong pwedeng talagang mantakin mo ang warrant of arrest na ginamit mo sa ibang tao. Ang address, Pasig. Ba't nandun sila sa Davao? Hindi ba? Tapos ang kanilang hunch, reason to believe that he's there. Naghukay sila ng naghukay, naghahanap yata ng Golden Buddha mga putang ina. So, ang dami na nilang mga ginawa doong kabulastugan. Yung mga tao, di na makatulog. Hindi na makapasok sa sarili nilang mga bakuran. Yung mga bata, hindi na makapasok sa eskwelahan. May eskwelahan doon na hinukay sila. Simbahan, hindi na masimbahan. So, napakaraming unlawful na nagaganap doon. May temporary restraining order. Hindi nila sinunod yung TRO. Dinimanda pa ni Boying Rimulya yung judge na nag-issue ng TRO. Saan ka naman? So, dyan nila talaga makikita mo, binababoy nila yung batas sa Pilipinas. Hindi ba? So after niyan, after everything, ngayon lang yung sinasabi ko na yung si Boying Rimulya, SMNI, lumapit yan sa SMNI, binigyan niya ng pagkakataon ni Pastor Apollo Kibuloy para maipaliwanag niya yung side niya nang hindi siya minamak ng media. Nung araw na yun, sinabi din niya na yung kaso mo, i-dismiss na natin. Kasi nga mayroon ng emotion doon sa kanyang parang sa kanyang kaso, i-dismiss na natin. Hindi dismiss na sana yun Kasi nga walang probable cause. Tapos biglang
biglang nagbago, instant 360. Biglang nabuhay lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Dinagdagan pa ng human trafficking para meron siyang kaso na hindi siya pwedeng palabasin, no bail. No bail, ha? No bail. Imaginein mo, ang isang Franz Castro na guilty na of child abuse, nakakalabas, nakakapagsalita pa against sa mga Duterte, samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, na-dismiss na yung kaso, nabuhay ulit, dinagdagan pa, dinala pa dito sa Maynila. So ganyan nila minamanipulate ang batas. O ngayon mga bossing, merong bail hearing si Pastor Apollo Kibuloy na medyo matagal na. Yung bail hearing mga bossing is yan ang magiging vindication ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya talagang magdasal tayo na yung judge na humahawak nung kanyang bail hearing ay sana mag-act according sa batas. Oo, kasi mga bossing, if Pastor Apollo Kibuloy will go out at makapag-bail siya, it means na yung kaso against him is really weak. Kaya nananalangin tayo, ito ang magdi-define ng mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Itong kanyang bail hearing. Because dyan sa bail hearing, mga bossing, pinag-usapan dyan yung merits ng kaso, yung mga ebidensya na hawak nila, ititimbangin yun. Malakas ba yung kaso? Kasi kung hindi malakas yung kaso, dapat hindi natin hinuhold itong tao na to. So let us give him the opportunity to post bail dahil mahina yung kaso. So sana makapag-post na ng bail si Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi pa diyan natatapos ang kaso. Pag nakapag-post na siya ng bail and then magsisimula na yung kaso. Kasi sa batas mga boss, hindi mas dibali nang makapagpakulong ka or makapagpalaya ka ng 10 kriminal, which is ginagawa ni Boying, papalaya ng kriminal, di ba? Ang dami niya ng mga pinalaya GCTA yata dyan sa mga kulungang bilibid. O imbis na magpalaya ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. Naniniwala tayo si Pastor Apollo Kibuloy ay inosente. Pero it doesn't prove his innocence yet kapag siya ay nakapag-post ng bail. It will not prove na he's innocent, but it will prove na yung mga gawa-gawang kaso sa kanya political lang talaga. Kaya nga sabi ko, okay na din siguro na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi na iproklama. Although alam natin talaga na nanalo si Pastor Kibuloy. Mamaya darating tayo diyan. Alam natin na nanalo, pero sa akin parang mas okay na siya ay hindi nakaupo. Bakit? Kasi kapag nakaupo siya, mga bossing, at yung judge ng bail hearing niya ay nag-rule in favor of him, sabihin na naman nila, kita nyo, kaya nagsenador yan para makalaya. Di ba? So at least this time, with a clean slate, si Pastor Apollo Kibuloy will come out victorious of this bail hearing and will show everyone na talagang political lang itong mga ginagawa sa kanyang mga kaso. Pag ano yan pagka ang isang no bail na kaso ay nakapag-bail ka, ibig sabihin mahina talaga yung kaso against you. Yung no bail case na final against you, mahina. And syempre, nasa judge yun. Kung pababayaan ba niya na ang isang tao na mukhang pinupolitika lang, inosente, papanatilihin ko sa kulungan. Ano naman yun? Masama, parang si Pangulong Duterte din na alam natin inosente. Kita mo, lahat ng taong bayan gusto siyang maibalik sa Pilipinas kasi alam ng Pilipino
na inosente talaga si Pangulong Duterte. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas kahit isa kaya nga ako nananalangin na sana maging fair yung mga judges dito yung judge dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, kasi napakarami nating nababalitaan na talaga namang wala talagang ebidensya. How can a rape case be yung magiging siyang reason to yung kanilang mga asset i-freeze, hindi ba? Hindi naman yata tama yun. Na i-freeze mo yung assets tapos ang kaso mo lang rape. In terms of human trafficking, napakahirap paniwalaan ng human trafficking na yun. Bakit? Merong pulis diyan sa Kingdom of Jesus Christ for 16 days. None whatsoever. Wala ni isa na mga miyembro ng KOJC ang lumapit sa mga pulis para iligtas sila dahil they are being held against their will. Na kami ay kinukulong dito. Mantakin mo lahat ng inches, square inches ng Kingdom of Jesus Christ, inikot lahat ng kwarto, araw-araw pinapasok sa loob ng 16 na araw. Wala silang nakita ni isa na nakakulong, na nakatali, na pinipilit magstay sa loob. Wala silang nakitang ganun sa 16 days na 3,000 pulis yung nasa loob. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pinapasok lahat ng kwarto doon, hinahalughog lahat ng kwarto, hinukay pa nga. Wala ni isa silang nakita o ni isang miyembro na lumapit sa kanila saying, "Sir, tulungan niyo ako. Ako po ay ayaw ko na nandito pero kinukulong nila ako." Wala po silang nakitang ganun. So, yung pong human trafficking, malabong-malabo na. Malabong-malabo na. Oo. Kasi lahat ng mga tao na nandoon sa loob na yun, galit na galit nga yung mga tao, pinalabas sila ng police, if you remember. Nasa labas ng compound yung mga tao, ayaw nang papasukin ng mga pulis sa loob. O di sana kung merong human trafficking at itong mga tao na to ay being held against their will, di sana nagtakbuhan na palayo yan. Natatandaan nyo, meron 2 araw na hindi makapasok yung mga tao sa loob, nilak na nila. Pati pagkain, bawal pumasok. Yung mga taga KOJC natutulog sila sa kalsada sa labas. Yung mga kwarto nila sa loob ang natutulog yung mga pulis. Kung itong mga tao na to ay being held against their will, nagtakbuhan na palayo yan. Hindi ba, umalis na, sumakay na ng bus kung papunta sa kung saan yan. But the mere fact na lahat ng ito, nung pwede nang ulit pumasok sa loob, binuksan na yung gate, nagpasukan ulit sila sa loob, yung mga taong nasa labas, ibig sabihin, voluntaryo sila at gustong-gusto nila, nandiyan dyan sila at bahay nila yan. So dun pa lang binababoy na nila ang justice system Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kami
bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang